Ah, so may mga natatanggap kasi akong message about sa bakit daw ikino-content ko na bawal sa dialysis patient yung pag-inom ng gatas, which is nakakatulong naman daw yun para tumibay yung buto. So maling-mali po yun, idol, ha. Hindi porket healthy yung gatas, healthy yung Yakult, paiinumin natin sa patient dialysis na sira yung kidney. Unang-una, ang isang dialysis patient na sira na ang kidney, it's either na nahihirapang umihi o hindi na nakakaihi, talagang may possible na i-stop nyo yan sa gatas. Bakit? Once kasi ang gatas, pag pinainom nyo ng Yakult, ang gatas, pwedeng pagmulan po ng mataas na phosphorus yan. So yung phosphorus, guys, alam nyo ba kung anong sintomas nyon? Yung phosphorus, ito yung kumakalat na maitim yung batok. So may mga ganyan, ayan, papakita ko sa inyo, ha. Ayan. So, marami yan. Ang tawag niya phosphorus yan, guys. Ayan. So bakit nagkakaroon ng phosphorus? Ito kasing phosphorus na to, once na naipon yung gatas, gatas dun sa ating pangangatawan, sa ating dugo, sumama, tumaas yung phosphorus sa dugo, yan, maglalabas siya ng symptoms na ganyan. Yung mga butlig, mangingitim, or yung sa liig, yan, magkakaroon ng ganyan. Kaya pansinin nyo, karamihan ng mga nagda-dialysis, halos maitim. Bakit? May mga nagtitik kasi dyan ng kape. Siyempre, hindi na maiiwasan yan, umiinom ng kape, paminsan-minsan kumakain ng mga tsokolate like candy, di ba? Umiinom din ng mga Yakult, ganyan. Hindi may iwasan yan. Kaya sinasabi ko, idol, bawal na po sa isang dialysis patient yung pag-inom ng gatas. So, ayun po. Sana nagkaroon ka ng idea. Kasi unang-una po, idol, ang gatas po kasi, idol, totally kontaminado ng milk powder yan, na kapag tumaas ang phosphorus ng isang pasyenteng dialysis, talagang hindi niya po mapipigilang hindi magkamot. Hindi niya mapipigilang hindi makatulog ng maayos. Bakit? Hindi ka po patutulugin yan. Yung kati niyan na kumakalat. Yung rashes niyan, kumakalat. Ganyan po katindi yan. Kumbaga, kahit wala kang diabetic, once na tumaas yung phosphorus mo, hindi ka patutulugin sa sobrang kate. So, meron naman sa amin pwedeng inumin. So, ito yung Nepro Milk. Yan, Nepro Milk. Aprobado naman siya ng mga nephrologists, mga nurse namin. So, pwede naman namin inumin yun. Yun pwede yun. Yun nga lang kasi, hindi afford ng bulsa namin. Lalo na kapag mahihirap ka lang. Hindi afford. Lalo na ako, hindi ko naman iniinom yun. So, ang ginagawa ko na lang, hanggat kaya ko namang iwasan yung mga pagkain kontaminado ng gatas, iwas na lang. Ganun talaga. Kasi ang mahal po kaya ng gamot ng phosphorus. Naglalaro yan sa 75 at 85 pesos per 1 capsule. Paano kung yung dosage mo tatlo? Paano kung yung phosphorus mo umaabot ng 700 or 400, ganyan? Napakataas, di ba? Ibig sabihin, napaka-hazard ng mukha mo yun. So, ang mangyayari nyo, bibigyan ka ng tatlong dosage. So, magdo-double dose ka. So, 85 plus 85 na lang. 85 times 3, di ba? Sa loob lang ng isang araw yan, idol, ha? Tsaka maintenance na yun, lifetime na gamot yan. So, ganun, guys. Kaya pang umiwas, kung dialysis patient ka na, kung kaya pang umiwas sa pagkain ng tinapay, ano pa ba, ng mga cake, mga Toblerone, mga tsokolate, mga cookies, iwasan nyo, guys. Pag inom mga Yakult, yan, iwasan nyo muna. Bakit? Napakamahal po ng Sevillomir. Sevillomir, napakamahal po yan. Alam po natin yan. So, ayun, guys. Sana nakatulong sa inyo to, guys. At pwede nyo po kong message, guys, kung may kulang pa sa kasagutan ko. And sana nakatulong sa inyo to. At ayun, magandang gising nyo, guys. At ayun, pahinga muna ako. At medyo masama na yung pakiramdam ko at katatapos ko nga lang mag-dialysis. So ayun, phosphorus is kailangan lang nating iwasan ang pagkain may gatas, tinapay, cake, mga cookies, mga Toblerone, mga binibili natin sa tindahan na tsokolate. Ayan, may kontaminado ng gatas yan. At kapag lumala po ang phosphorus, asahan nyo po yan. Tatadtaran po kayo ng matinding itim yan. So, tigyawat, mga ganyan. So, malayong-malayo sa profile ko, guys, kahit step nyo. Kaya ingat po kayo, guys. So, ganun lang. And God bless sa inyo, guys. I-share natin itong video, guys, para marami makakaalam. At aware tayo sa pagkasira ng kidney. Kasi iba kasi nasisira na yung kidney pero wala pa silang idea.
Tsaka na lang sila magkakaroon ng idea, huli na ang lahat. Kailangan ng i-dialysis, 'di ba? Nakakatakot. So ganun yung naging karanasan ko. Wala akong idea sa mga sakit ko, sa mga sintomas ko. Hanggang sa dumating yung point na sinabi sa akin ng doktor na kailangan ko ng i-dialysis. Napakahirap, napakasaklap. Guguho yung mundo mo kasi ayun yung mga time na nangangarap pa lang ako. Ayun yung mga panahon na bumubuo pa lang ako ng pangarap ko para sa pamilya ko. Pero ginuho ng sakit na to. So ngayon, ito ngayon, umaasa na lang ako sa tulong ng gobyerno. 'Di ba? Kaya mas maganda yung may alam ka. So ayun, God bless inyo at sana supportan niyo po ako guys. Salamat.